Amen daw, kamusta tayong lahat? I praise my Father, for He is holy, He is just, He is righteous, and His love for us will endure for all eternity. He will never leave us nor forsake us, even if we are already old and gray. He will sustain us. He will take care of us. He created us in His image and likeness. And so we are His treasure, His inheritance, His portion. And our Father, He is also our treasure. To claim our inheritance, our Father sent to us the Messiah, Jesus Christ, the Lamb of God, the man clothed in linen with an inkhorn. He is the one writing our names in His book of life. The Almighty Father exalted the name of Jesus above all names. We have a Savior, the only mediator to the Almighty Father, Jesus Christ, Yeshua. No one else but Jesus. Jesus is victorious, and so we will be victorious if we will follow the path that Jesus took. The path to righteousness. Jesus is the way, the truth, and the life. And Jesus Christ also sent to us the Holy Spirit. He prayed to our Father so that whenever we call on the name of Jesus, He will come to us through the power of the Holy Spirit. The Holy Spirit is reminding us of the goodness and graciousness of our Father, reminding us to obey His commandments. And the Holy Spirit also is reminding us to follow Jesus, to deny ourselves, to take up our cross and follow Jesus. The Holy Spirit is also showering us with gifts and fruits every day. People will know that we are followers of Jesus Christ and the Almighty Father because we have the fruits of the Holy Spirit. By their fruits, we will know them. Love, joy, peace, forbearance, kindness, gentleness, goodness, faithfulness, and self-control. So it's got last time we read Psalm 136 and Psalm 137. For recap, itong Psalm 136 is for thanksgiving to God for His enduring mercy. He is forever merciful. So we must worship Him, be grateful, be thankful. He is good. He is the God of gods, the Lord of lords. And our Father still does great wonders. He never stopped making us good. He never stopped protecting us. He never stops taking care of us, caring for us. Our Father is full of wisdom, and by His wisdom He made the heavens. He created this world above the waters. He laid down the earth above the waters. So yung description dito sa Bible, yon ang itsura ng mundo natin. Itong Bible, mas una pa to sa science. Because the Bible, its author is our Father.
Ang Bible, nakalagay dito yung past, the present, and the future. Hindi nag-iiba-iba ang turo sa atin ni Almighty Father. Hindi nag-iiba-iba ang turo sa atin ni Jesus Christ. Yung mga libro, kung anong meron tayo dito sa mundo, nag-iiba-iba. Nire-revise ng mga tao. Kasi may bago na naman sila na-discover, tapos mali na naman pala na-discover na hindi reliable ang tao. Ang reliable si Almighty Father. Si Almighty Father din ang gumawa ng sun and moon para sa atin. For His mercy endures forever. Hindi ang sun ang ginawa para tayo ang magsilbi sa sun or sa araw. Kaya hindi tayo ang umiikot sa araw. Dahil si Almighty Father, tayo ang kanyang apple of His eye. Meaning, ang sentro niya ay tayo. Hindi ang araw. Kaya, yung tinuturo ng science, mali yun. Kanino tayo magtitiwala? Kay Almighty Father or sa mga scientists, sa mga sinungaling? Ginagawa nila yun para mapalayo kay Almighty Father. Gusto nilang burahin si Almighty Father. Hindi nila mabubura si Almighty Father because our Father created this world. Ang nagdedetermine si Almighty Father lahat. Si Almighty Father, He is in control of everything. Even our lives. And yung pagkocontrol ng soul natin kung saan mapupunta, si Almighty Father ang nagdedetermine. Based sa kanyang commandments na ipapatupad ni Jesus at the last days. The Great Harvest. The parable of the tares and wheat. Si Almighty Father, He struck Egypt in their firstborn. Firstborn ng mga beast, pati tao. And He freed us from the bondage of sin and shame. With a strong hand and with an outstretched arm, He divided the Red Sea in two. Noong time ni Moses and noong time naman ni Joshua, He divided the Jordan River. Twice ginawa ni Almighty Father. Para ipakita niya sa atin na hindi lang niya kayang gawin ng isang beses, kaya niyang gawin ng madaming beses. Nahatiin ang river, pati ang dagat. Ibig sabihin siya ang powerful, hindi si Moses, hindi si Joshua, kundi si Almighty Father. At dumaan ang mga Israelites doon sa gitna ng dagat, pero lupa kasi yung naging wall of water magkabilang parte kasi nga nahati yung water. Ang sinasabi ng science, kaya raw nahati ang water dahil daw sa wind. Kung malakas yung wind, dapat tinangay na rin yung mga tao. Kung malakas yung wind, dapat nilipad na rin yung mga taong dadaan. Ha? Yun kasi ang sabi ng iba, hindi. Dahil yun sa wind, malakas yung hangin, kaya nahati yung water. Kung nahati yung water, paano nakadaan yung mga Israelites na hindi sila nasasama sa malakas na wind? Wala sa logic ang explanation.
ng science. At paano mo masasabi na twice nangyari yun? Na twice nangyari yun, hindi lang isa. Si Almighty Father lang ang makakagawa nun, wala nang iba pa. Kaya nga ang science gustong burahin si Almighty Father. Sila ang buburahin ni Almighty Father. Si Almighty Father, He protected the Israelites so that they may pass through the midst of the Red Sea. And then, anong nangyari kay Pharaoh at saka yung kanyang army? Nalunod sila. Sa ngayon, ang sinisimbolize ng Pharaoh and his army, yung enemy natin, and his cohorts, or his devil, mga fallen angels. Yung enemy natin, yung accuser natin, si Satan. And then sa wilderness, iningatan ni Almighty Father ang mga anak niya. He struck down great kings, slew famous kings like Sihon and Og. Og symbolizes malaking problema, giant na problema. Yung Sihon naman, sinisimbolize nun yung mga bagay na makakapag palugmok sa atin. Kasi Sihon means sweeping away or tempestuous. Amorites means westerners or people from the west. So dito sa land, meron din tayong kalaban, no? Na giant, mga problema sa buhay. Hindi matapos yung problema natin sa buhay. Kayo ba pag tinatanong kayo, kamusta na kayo? Ano sinasagot ninyo? Okay lang kayo? Oh, okay lang ako. Ako hindi ko kaya yun eh. Nahihirapan. Pag tinanong, kamusta ka na? Ito, ang hirap ng buhay. Hindi ko alam kung paano sasagot ko. Kasi ang daming papasok sa isip ko na ano bang isasagot ko rito? Ano bang mangyayari sa buhay ko? Parang ganon. Kaya hindi ko alam kung kagaya kanina. Kamusta na po kayo? Ito, ang hirap ng buhay. Alam mo ba, yung mga ganon. Yung gusto kong magkwento. Pero iba naman, okay lang. Hindi naman okay. Para lang makapagsalita ng okay. Na, ba't ganon? Ako nahihirapan ako eh. So, tinalo ni Almighty Father. Niligtas niya tayo sa mga problema, sa mga trials, and tribulations. Pinapalakas niya tayo. Bakit? Para makuha natin ang ating inheritance. A heritage to Israel, His servant. Israel is not the country sa ngayon, but men who struggled with God and prevailed. So, kino-compare natin, ha? Ulitin ko yung kino-compare natin, yung Israelite from Egypt, galing tayo rin sa Egypt, symbolically speaking, or figuratively speaking. At yung Israel, tayo to. Hindi yung country. Dahil ang mga tao na nasa Israel, hindi sila naniniwala kay Jesus Christ, most of them. Sinasabi nila na sila ay Jew, but they are synagogue of Satan. Sabi ni Jesus Christ, they said they are Jew. Revelation chapter 2 verse 9, I know your works, tribulation and poverty, but you're rich. So one of the 7 churches ito na ang pinapatungkalan ay yung, ang church ngayon,
na isip nila mahirap sila. Gaya natin, isip natin mahirap tayo. Pero ang tingin sa atin ni Almighty Father, tingin sa atin ni Jesus Christ, mayaman tayo. Bakit tayo mayaman? It's because our Father is good. Our Father created this world, kaya mayaman tayo. We are rich. And I know the blasphemy of those who say that they are Jews and are not, but are synagogue of Satan. May mga tao kasi na nagsasabi sila na sila ay followers of the Almighty Father. But they are not really Jews. They are synagogue of Satan. Mga sinungaling. So, kahit nasa lowly state tayo ng buhay natin, hindi tayo pinapabayaan ni Almighty Father. Hinahayaan niya tayo na makaranas ng trials and tribulations. Bakit? To be refined as silver is refined, tested as gold is tested. Maligtad ba ang pagkakasabi ko? Gold ba yung refined? Tama. Refine them as silver is refined, and I will test them as gold is tested. Zechariah chapter 13 verse 9. And I will bring the third part through the fire. Ibig sabihin, dadanas ng trials and tribulations, 1/3. Kasi minsan nagtataka kayo, bakit yung ibang mga tao hindi na nakakaranas ng trials and tribulations? Hindi na nahihirapan sa buhay. Ba't ganon? Bakit tayo nahihirapan tayo? I will bring the 1/3 through the fire, will refine them as silver is refined, and test them as gold is tested. They will call on my name, and I will answer them. I will say, this is my people, and each one will say, the Lord is my God. So, 1/3 lang ang makakabalik kay Almighty Father. Hindi 1/2 ng mga tao, kundi konti pa sa 1/2, pero madami sa 1/4. So, yung mga napunta sa impyerno, ilan? Kung 1 minus 1/3 equals 0.666667 or 66%. 66.66% ang makakapunta or maitatapon sa impyerno. Kasi yung 1/3 babalik yung Almighty Father. Tingnan mo 666, no? Ba't ganon? Recap pa lang tayo, noise ka. Ang nag-rescue sa atin from the enemy, si Almighty Father. Siya ang nagsusustain sa atin, pinapakain niya tayo. Who gives food to all flesh. Huwag niyo sabihin na kayo ang nagpapakain sa sarili ninyo. Dahil nagtatrabaho kayo. Paano kung tanggalin yung Almighty Father, ang health ninyo, ang trabaho ninyo? So, sino pa nagpapakain sa inyo? Si Almighty Father nagpapakain sa atin. Okay? Excuse. Meron pala akong Helicobacter pylori sa tiyan. Kaya ganon. Nakukuha yon, nakukuha yun sa maduming pagkain, sa hindi natin alam, dinapuan pala ng langaw, ganon, or madumi ang pagkaka-prepare. Helicobacter pylori, yung Helicobacter parang helicopter. Ibig sabihin kasi ng helico or heli, it's paikot-ikot. So Helicobacter, yung bacteria sa tiyan paikot-ikot. Helicobacter pylori. In other words, ulcer.
Ang ulcer, ang cause nun, Helicobacter pylori, dahil sa madumi, hindi dahil sa hindi ka kumakain, kaya ka nagka-ulcer, hindi yun totoo. Kaya tayo nagkaroon ng sakit sa ulcer, sa tiyan, dahil sa nakakain ng madumi, hindi dahil sa hindi ka kumakain. So lahat ng mga sakit natin, galing sa dumi. Maduduming mga kinakain natin. Yan na. Babalik na tayo dito. Give thanks to the God of heaven, for His mercy endures forever. And then dito naman sa Psalm 137, by the rivers of Babylon, there we sat down, yea, we wept, when we remembered Zion. Naalala natin yung mountain of our God. We hung our harps upon the willows in the midst of it. Meron tayong harp. Flames of fire tayo. Nung nasa heaven tayo, and then pinanganak tayo dito sa mundo to experience trials and tribulations. So alam na natin kung saan tayo galing. No? Alam na ba ninyo? Ako. Nasa Bible lahat. Ang sagot, nasa Bible. Maraming mga tanong, saan kayo galing? Ayan, nandito. We remembered Zion. Past tense. Naalala natin ang Zion. Naalala natin na galing tayo sa tatay natin. Si Jesus, unang nakaalala. Naalala niya. Kasi nung pinanganak tayo dito sa mundo, nalimutan natin. Tapos nakakaranas tayong trials and tribulations. Ano ba ang buhay? Nagtatanong tayo kung anong buhay, bakit ganon. Naghahanap tayo ng magmamahal sa atin. Bakit tayo naghahanap ng magmamahal sa atin? Dahil alam natin, sa heaven, may nagmamahal sa atin yung tatay natin. Faithful sa atin. Kaya dito sa mundo, naghahanap tayo ng tao na faithful sa atin, na loyal sa atin. Si Almighty Father ang faithful sa atin. Naghahanap tayo ng makakasama kasi alam natin, nakalimutan natin, pero deep within, alam natin, kailangan natin ng kasama. May kasama tayo dapat kasi nga nakalimutan natin. Pero yung hollowness, may hollow part sa puso natin na ang makakapag-fill noon ay ang tatay natin. Tayo ngayon nasa foreign land. Sojourners tayo dito. Wilderness, transient. If I forget you, O Jerusalem, let my right hand forget its skill. Kung makalimutan kita, city of peace, hayaan nang makalimutan ng strength ko ang gamit ng strength ko. Ibig sabihin ito, let my right hand forget its skill. If I do not remember you, yung pagbalik natin sa tatay natin, na sa kanya tayo galing, kung hindi natin ma-remember, let my tongue cling to the roof of my mouth if I do not exalt Jerusalem above my chief joy. Kung hindi natin maalala. Yan dapat maalala natin. Naalala nyo na ba? Hindi nyo pa naalala. Sino kausap ko? Sarili ko. Dapat maalala na hindi tayo taga dito. Si Jesus alam niya na hindi siya taga dito. Kaya hindi siya nagpayaman dito sa mundo. Ang simple ng buhay ni Jesus Christ. Wala siyang property. Wala siyang colt or donkey. Wala siyang animals. Wala rin siyang bahay. Kasi alam niya, transient lang siya dito sa mundo. Dapat maalala natin yon. Excuse. O daughter of Babylon. Daughter symbolizes nation of Babylon. Nation ng mundo na to. Na sisirain sila. Happy are the one who repays you as you have served
us, nations of wickedness. The people of the Lord will be happy when the wicked land will get what they deserve. Happy the one who repays you as you have reserved us. Happy the one who takes and dashes your little ones against the rock. So, dito tayo sa mundo, nahirapan tayo. Time will come, this wicked world will get what it deserves. So, dito na tayo, no? Sa Psalm 138. Ito, babasahin ko pala, sorry. Happy the one who takes and dashes your little ones against the rock. Proverbs chapter 11, verses 3 to 5. The integrity of the upright will guide them, but the perversity of the unfaithful will destroy them. Riches do not profit in the day of wrath, but righteousness delivers from death. The righteousness of the blameless will direct its way aright, or will make smooth or straight his way aright. But the wicked will fall by his own wickedness. Yun ang ibig sabihin ng O daughter of Babylon, who are to be destroyed. Happy the one who repays you as you have served us. Happy the one who takes and dashes your little ones against the rock. Nakasulat sa Proverbs chapter 11, verses 3 to 5. Yung ibig sabihin nun. So dito na tayo, Psalm 138. I will praise you with my whole heart. Before the gods, I will sing praises to you. Sa mga tao, gods, peoples. Before the peoples, I will sing praises to you. Kasi nga, ang mga tao, Diyos din nila yung sarili nila dahil may sarili silang decision making, no? In one way or the other, no? Kahit na mahirap o mayaman. Minsan kahit mahirap ka, pagdating mo ng bahay, para kang Diyos dahil lumalapit sa iyo yung mga anak mo, kahit mahirap ka. Kasi nga, yun ang ibig sabihin ng gods dito sa Bible. Si Almighty Father is the God of gods, ng mga tao. Si Almighty Father. Verse 2, I will worship toward your holy temple and praise your name for your loving kindness and your truth, for you have magnified your word above all your name. Hindi sisirain ni Almighty Father ang kanyang pangalan. He is faithful. And He will fulfill all His promises. And so we must worship our Father in spirit and in truth. Verse 3, in the day when I cried out, you answered me and made me bold with strength in my soul. Nung tayo, umiiyak tayo, kay Almighty Father, humingi tayong tulong, siya ang nagbibigay sa atin ng strength and courage. Verse 4, all the kings of the earth shall praise you, O Lord. Kings of the earth. Sino yung kings of the earth? Mga tao to, no? Parang gods. Mga tao rin yung gods, yung kings, mga tao rin ito. Revelation chapter 1 verse 6 to 8, and has made us kings and priests to His God and Father. Tayo nga to, Huwag makulit. To Him be glory and dominion forever and ever. Amen. So lahat ng tao sa buong mundo ay i-worship si Almighty Father, yung mga nagmamahal sa Kanya. When they hear the words of your mouth, yes, they shall sing of the ways of the Lord, for great is the glory of the Lord. Great ang glory ng tatay natin.
Napaka blessed natin because our Father is faithful. There are times na hindi tayo faithful, pero ang Father natin, He will never change. Though the Lord is on high, yet He regards the lowly. Kahit na yung tatay natin, powerful, binibigyan pa rin niya tayo ng importansya, kahit na mababa tayo. Dahil ina-acknowledge natin ang tatay natin, minamahal natin, nirerespeto natin. But the proud, He knows from afar. Yung mga proud people, ito ay mga stubborn people or disobedient people. Mga prideful. No? Yung mga gustong mag-rally ng pride dyan, galit dyan si Almighty Father sa wickedness, sa perversion. Though I walk in the midst of trouble, you will revive me. You will stretch out your hand against the wrath of my enemies, and your right hand will save me. Magtitiwala tayo sa tatay natin. Hindi tayo matatakot against the wrath of the enemies because our Father will save us. He will revive us. He will carry us. Sino yung enemy natin? Tandaan niyo pa ba? Kasi nakausap ako din. Ako din ang sasagot. Enemy natin. Ephesians chapter 6 verse 12. For we do not wrestle against flesh and blood. Ulitin natin to, no? Lagi kasi baka ang inaaway ninyo, kapwa-tao ninyo. Or kapwa-tao natin. Hindi natin aaway ng kapwa-tao natin. Dahil ang kaaway natin ay Ephesians chapter 6 verse 12. For we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of darkness of this age, against spiritual hosts of wickedness in the heavenly places. Ngayon, kung yung mga tao na yun na gusto magtiwala sa spiritual hosts of wickedness, sila ay possessed by the devil. Possession, naghahari sa kanila ang wickedness. Kaya yung spiritual forces of darkness, pati yung mga tao na gustong gumawa ng kadumihan, pareho silang itatapon sa eternal damnation. Verse 8 and the last verse of Psalm 138. The Lord will perfect that which concerns me. Your mercy, O Lord, endures forever. Do not forsake the works of your hands. Huwag niyo po kami, Lord, iiwan. The Lord will perfect that which concerns me. Hebrews chapter 13 verse 12, make you perfect in every good work to do His will, working in you that which is well-pleasing in His sight, through Jesus Christ, to whom be glory forever and ever. Amen.
Sino perfecting us? Dito sa umpisa sa verse 20 ng Hebrews chapter 13. Now the God of peace that brought again from the dead our Lord Jesus Christ, that great shepherd of the sheep, through the blood of the everlasting covenant, make you perfect. Yung blood ni Jesus Christ, yung God of peace, the God of peace, the Almighty Father, na bumuhay kay Jesus Christ, na isang great shepherd, sa kanyang dugo, through the blood of the everlasting covenant, everlasting for all eternity na covenant or kontrata. Make you perfect in every good work to do His will, working in you that which is well-pleasing in His sight, through Jesus Christ, to whom be glory forever and ever. Amen. So sa ngayon, di pa tayo perfect. Time will come, we will be perfect like Jesus. Therefore, you shall be perfect, just as your Father in heaven is perfect. Matthew chapter 5, verse 48. Paano nasabi na magiging perfect tayo? Ano yung umpisa natin sa verse 43? You have heard that it was said, you shall love your neighbor and hate your enemy. But I say to you, love your enemies, bless those who curse you, do good to those who hate you, and pray for those who spitefully use you and persecute you, that you may be sons of your Father in heaven. For He makes His sun rise on the evil and on the good, and sends rain on the just and on the unjust. For if you love those who love you, what reward have you? Do not even the tax collectors do the same? And if you greet your brethren only, what do you do more than others? Do not even the tax collectors do so? Therefore, you shall be perfect, just as your Father in heaven is perfect. Ngayon, kung nandito tayo sa mundo, nakikipag-away tayo, nagrarally tayo, gusto niyong palitan ng gobyerno, nang-aaway kayo ng mga politician, andito nakalagay sa Bible, mahalin ang neighbor. Pag sinasabing neighbor, hindi ito yung kapitbahay mo lang, ibig sabihin lahat ng tao, ha? Lahat ng tao, hindi ito yung kapitbahay ko lang mamahalin ko. Hindi, lahat ng tao to. Hindi, mamahalin ko lang nabibigyan ng 10%. Hindi nga, no, ha? For if you love those who love you, what reward have you? Wala kayong reward. Kung mamahalin nyo lang yung mga tao nagmamahal sa inyo. Ano? Gusto kasi kampi. Hindi, kampi-kampi kami dito. Magkakakampi. May mga competition. Ayaw nga ni Almighty Father ng competition, ha? Ayaw kayo sasali sa mga competition. Sa mga debate. Bali, walang bearing yun. Gusto lang ng away nun ng debate, ha? Away lang ang patutunguhan nun, strife. Hindi to clear up things. Gusto lang nun ng gulo. So, dito na tayo sa Psalm 139. O Lord, you have searched me and known me, Lord God. Kilala mo ako. You know my sitting down and my rising up. You understand my thought afar off. Alam mo ang iniisip ko, Almighty Father, kung kailan ako matutulog, kung kailan ako gigising, yung buong pagkatao ko, kung anong nasa loob ng mga katawan ko, alam ni Almighty Father. May mga tao na pinanganak, isa lang ang kidney. Alam ni Almighty Father, ngayon nagdi-discover lang ng ibang tao na isang kidney nila kapag sila ay ultrasound, no? Pero si Almighty Father, alam niya yun. Alam niya yun. Ako, nung nagpaano ako, colonoscopy and endoscopy, hindi ko alam na
mahaba pala yung bituka ko. Nagising kasi ako. Paggising ko, pero parang groggy, no? Colonoscopy yun. Tapos nagising ako. Nakita ko yung sa TV, sa monitor, yung bituka ko. Ay, ganun pala yung tsura ng bituka ko. Pero hindi ako natakot. Tapos, sabi ko sa doktor, Dok, may bulate ba ako, Dok? Sabi ng doktor, nagising ba? Nagising? Ayun, nagmadali na. Nanonood pa ako ng bituka ko. Sinara agad. Ano ba yun? So, mahaba. Tsaka narinig ko, sabi pala ng doktor, ang haba ng bituka nito ah. Kasi nga, yung tube ba yun? Hindi ko alam kung anong tawag doon eh. Parang mauubos na sa sobrang haba ng bituka ko. Ganun pala yun. So, yung may normal na bituka, yung length, hanggang ganun lang. Yung sa akin, mahaba pala bituka ko. Alam ni Almighty Father yon. Kahit hindi ako magpa-colonoscopy, si Almighty Father alam yon. Tayo, hindi natin alam, no? Kung ano yung mga nasa sa loob ng katawan natin. Alam ni Almighty Father kung ano ang mga sakit natin. Kung may bakterya ba tayo, kung may bulate ba tayo. Alam ni Almighty Father. You have searched me and known me. Pati ang nasa mind natin at yung heart natin kung madumi. Kung wicked tayo. Kung nag-iisip tayo ng masama sa kapwa-tao natin. Everything. Alam ni Almighty Father. You know my sitting down and my rising up. You understand my thought afar off. Kahit malayo si Almighty Father, nasa heaven siya, alam niya yung kung ano yung nasa utak natin. Yung plano natin. Nakakahiya kay Almighty Father. Verse 3, you comprehend my path and my lying down and are acquainted with all my ways. Kabisado ni Almighty Father. Kabisado ni Almighty Father yung gawain natin. O si Iska, kakain na naman yan. Matutulog na naman yan. Kabisado ni Almighty Father ang routine natin. Kung ano yung mga gusto natin gawin sa buhay, alam ni Almighty Father. Kaya kung may mga plano kayo sa buhay ninyo or gustong gawin, itatanong natin kay Almighty Father. Kasi alam ni Almighty Father yung kung maganda ba ang patutunguhan natin o hindi. Maririnig natin ang boses ni Almighty Father. You will hear a voice behind your ear. Saan nga ba nakalagay yun? Nalimutan ko. Nalimutin ako eh. Natatandaan ko. Pero yung verse and chapter and saka yung book, hindi ko alam. You will hear a voice behind you saying this way or that way. Go this way. Isaiah. Isaiah chapter 30, verse 21. Your ears shall hear a voice behind you saying, this is the way, walk in it. Whenever you turn to the right hand or whenever you turn to the left. Madidinig natin. Through the power of the Holy Spirit. Ha? Kaya magpipray tayo sa tatay natin. Kakausapin natin siya. Dahil inaantay niya tayo, gusto niya tayong kausapin. Gusto niya iparamdam sa atin yung mahal na mahal niya tayo. Alam ni Almighty Father kung ano mga bagay na ginagawa natin. For there is not a word on my tongue, but behold, O Lord, you know it together. You know it all together. Pati yung mga sasabihin natin. Alam ni Almighty Father. Walang lusot. Wala tayong lusot kay Almighty Father. Akala niyo yung mga tagong ginagawa. Alam ni Almighty Father yung mga tagong ginagawa natin.
Yung mga bagay na nakakahiya, alam ni Almighty Father. Verse 5, you have hedged me behind and before and laid your hand upon me. Naka-enclosed sa harap at likod natin si Almighty Father. Bantay na bantay niya tayo. Kaya nga we are the apple of His eye. Such knowledge is too wonderful for me. It is high, I cannot attain it. Sobrang taas ng knowledge ni Almighty Father tsaka ng kanyang wisdom, hindi natin kayang abutin. Ang ginagawa ni Almighty Father, tayo ang inaabot niya. Binaba niya, pinadala niya sa atin, si Jesus Christ. Para maabot niya tayo, si Jesus Christ. Sacrificial lamb. Para maabot tayo ng tatay natin. Kasi si Almighty Father, hindi niya tayo maaabot dahil tayo ay madumi. Maaabot lang tayo kung merong namamagitan na high priest. Sinong high priest natin? Si Jesus Christ in the order of Melchizedek. Mapapatawad lang tayo kung may offering na burnt offering, sin offering, grain offering. Sino yung offering na yun? Si Jesus Christ pa rin. Hindi natin ma-attain yung knowledge and wisdom ni Almighty Father. Kaya natin nakakausap ang tatay natin because of Jesus Christ, mediator, the only mediator, no one else but Jesus. Where can I go from your spirit? Or where can I flee from your presence? Hindi tayo makakatakas. Katatay natin. Hindi makakatakas. If I ascend into heaven, you are there. If I make my bed in hell, behold, you are there. Si Almighty Father nag-create ng hell para sa mga wicked people and for the fallen angels. Okay? Si Satan hindi niya kaya mag-create kahit ano. Ang kaya lang gawin ni Satan ay magyabang, pride, no? At magsinungaling at magmanipula ng tao. Gumawa ng kwento, gumawa ng chismis. Kaya nga si Almighty Father, galit siya sa mga chismoso, sa mga liars, galit si Almighty Father, sa mga rebellious people. Dahil ganun ang karakteristik ni Lucifer. If I make my bed in hell, behold, you are there. If I take the wings of the morning and dwell in the uttermost parts of the sea, even there your hand shall lead me, and your right hand shall hold me. Uttermost parts of the sea. If I say, surely the darkness shall fall on me, even the night shall be light about me. Indeed, the darkness shall not hide from you. But the night shines as the day, the darkness and the light are both alike to you. Pareho lang kay Almighty Father ang darkness and light. Bakit? Kita lahat ni Almighty Father kahit madilim. Kita lahat ni Almighty Father yung truth. He can see everything. Our fears, our deepest desires. It's out in the open. Kitang-kita ni Almighty Father. Yung salitang maliwanag pa sa sikat ng araw. Yung darkness, no? Kahit dark, alam ni Almighty Father, kita niya. For you formed my inward parts. You covered me in my mother's womb, or you wove me in my mother's womb. So Almighty Father ang hulma sa atin. Pinahaba na yung Almighty Father yung bitukan ko. I will praise you, for I am fearfully and wonderfully made. Pupurihin natin ang tatay natin dahil we were made wonderfully and fearfully. Wonderful ang pagkakagawa sa atin ng tatay natin. Amazing, awesome.
Walang makakagawa ng ginawa ni Almighty Father at gagawin pa ni Almighty Father. Marvelous are your works, and that my soul knows very well. My soul. Kaloob-looban ko, hindi ang utak ko, kundi ang loob ko, my soul. Bakit? Alam ng soul natin. Dahil tayo ay galing kay Almighty Father. Kaya tayo nagtitiwala sa Kanya. Kaya tayo naniniwala sa Kanya. Kaya tayo, mahal natin siya dahil alam natin, deep within, galing tayo sa tatay natin, that there is life after the life here on earth. Na-transient lang tayo dito sa mundo. Verse 15, my frame was not hidden from you when I was made in secret and skillfully wrought in the lowest parts of the earth. Ginawa tayo in secret ng mga magulang natin. Pero hindi yun, hindi nakatago kay Almighty Father yon. My frame was not hidden from you, kahit na yung buto natin. Ha? Parang x-ray vision si Almighty Father. May bulalo yun yung anak ko may bulalo. Yung bulalo na nasa thigh part. Actually, wala naman talaga akong planong endoscopy and colonoscopy. Bigla na lang ako inaya ng pinsan ko. O sige nga, ako din, sabi ko. Yung pala, meron pala akong ulcer na Helicobacter pylori. So, sino nag-iingat sa akin? Si Almighty Father. Para malaman ko na may Helicobacter pylori ako, kailangan colonoscopy and endoscopy. So, si Almighty Father ang nag-iingat sa atin. Anak, magpaganyan ka, magpa-endoscopy ka. Oh. So, nangyayari ang mga bagay, ina-allow ni Almighty Father to reveal things to us. Verse 15, your eyes saw my substance being yet unformed, and in your book they are all written. The days fashioned for me, when as yet there were none of them. Yung future natin, alam na ni Almighty Father. The days fashioned for me, when as yet there were none of them. Wala. Pero na kay Almighty Father, siya ang nagwa-fashion ng araw natin. Gumagawa ng araw natin. Kahit hindi pa tayo, yung body natin, kahit hindi pa tayo naipanganak dito sa mundo, alam na ni Almighty Father. Verse 17, how precious also are your thoughts to me, O God. How great is the sum of them. Yung isip sa atin ni Almighty Father, para sa ikabubuti natin. How precious also are your thoughts to me, O God. How great is the sum of them. If I should count them, they would be more in number than the sand. When I awake, I am still with you. Napakadaming ginawa sa atin ni Almighty Father ng mga blessings, no? Tingin lang tayo sa paligid natin. Lahat. Tumingin tayo sa salamin, kahit hindi tayo, sa tingin natin hindi tayo maganda or gwapo. Pero sa tingin ni Almighty Father, magaganda at gwapo tayo because nasa sa heart natin si Jesus Christ. Alam niyo ba yon? Na kahit hindi tayo maganda, hindi tayo gwapo, may mga imperfections tayo physically, pero maganda ang tingin sa atin ni Almighty Father because of Jesus Christ. Kaya nga, di ba sabi ni Jesus Christ, take this bread and eat it. Eat this. This is my body. Sustenance natin. Aalalahanin natin siya. I-ingest natin yung kanyang characteristics and personality ni Jesus Christ. Yun ang ibig sabihin doon. Hindi yung transubstantiation, ha?
Kasi yung tinuturo ng iba na transubstantiation, yung bread daw, magiging totoong body ni Jesus. Meaning, magiging flesh ni Jesus. Hindi, cannibalism yon na. Hindi totoo yung transubstantiation. Lies of the devil. One of the lies of the devil yon. Pinapaalala lang, no, na pag kinain ko to, maaalala ko si Jesus Christ, yung blessing niya, na nasa sa loob ko siya, hindi niya ako iiwan, no? Yun ay symbolically speaking, ha? Si Satan, ang ginawa niya, gusto niyang gawing literal. May napanood ako, no? Yung isang serial killer, ang ginagawa niya sa kanyang mga victims, pinapatay niya. Tapos, kinakain niya. Ngayon, tinanong siya ng mga investigators, hindi naman dito sa Pilipinas, tinanong siya ng investigators, bakit kinakain mo sila? Kasi, yung lalaki na yon ayaw niya maging mag-isa. So, pag kinain niya yun, feeling niya nasa sa loob niya yung mga tao na kinatay niya. Feeling niya, nasa pagkatao niya. Kaya nga merong culture and tradition na sa isang country, hindi ko alam kung saan, kinakain nila yung kanilang mga relatives when they die because isip nila para nasa sa loob nila. So, kasinungalingan ng devil yon. Ang sinasabi ni Jesus, symbolically, yung bread, okay? Kasi yung cannibalism, that's paganism. Isa sa mga karakteristik ng paganism, yung cannibalism. Balik tayo dito, no? Iska, how precious also are your thoughts to me, O God. How great is the sum of them. If I should count them, there will be more in number than the sand. When I awake, I am still with you. Yung blessing sa atin ni Almighty Father ngayon, sobrang dami. Hindi mabilang. Kaya paggising natin, kasama na natin yung tatay natin. When I awake, I am still with you. Oh, that you would slay the wicked, O God. Bibigyan tayo ni Almighty Father ng justice. Oh, that you would slay the wicked, O God. Depart from me, therefore, you bloodthirsty men. Yung mga bloodthirsty men, they are possessed by the devil. Yung mga taong pumapatay ng kapwa-tao or gumagawa ng wickedness, possessed by the devil yon. Kagaya ng kunento nga kanina, yung isang serial killer, pumapatay siya ng tao, possessed by the devil siya. Pero nung nakulong siya, serial killer siya, pero nung nakulong siya, naging Christian siya. Nakilala niya si Jesus Christ. Ngayon, pinatay siya ngayon, doon sa loob ng kulungan. Naging Christian siya, marami siyang pinatay, pero naging Christian siya. Pinatay siya ngayon sa kulungan. Sa tingin niyo, nasa ng soul ng tao na yon, yung kaluluwa niya, kung nakilala niya si Jesus Christ. Sa tingin, kahit gaano pa kadumi ang kasalanan natin, kahit gaano kadami, papatawarin tayo ni Jesus Christ. Though your sins are as scarlet, hindi ko kabisado. Isaiah chapter 1 verse 18. Come now and let us reason together, says the Lord. Though your sins are like scarlet, they shall be as white as snow. Though they are red like crimson, they shall be as wool. Papatawarin tayo ng tatay natin at papatawarin din tayo ni Jesus Christ, the only mediator to our Father. Kaya nga when Jesus Christ was crucified on the cross, may kasama siya na tao. Ang sabi ni Jesus to sa tao na nagtiwala sa kanya, today you will be with me in paradise. So kahit gaano kadami, kahit serial killer ka pa,
Tuloy natin, Iska. Oh, that you would slay the wicked, O God. Depart from me, therefore, you bloodthirsty men, for they speak against you wickedly. Ano yon? Your enemies take your name in vain. One of the 10 commandments. At saka yung turo ni Jesus na mahalin natin ang tatay natin with our whole being. Ngayon, pag ginagamit natin ang pangalan ng tatay natin sa kasamaan, sa panloloko, we are taking the name of the Lord our God in vain. Sinisira natin ang pangalan ng tatay natin. May mga tao na kunyari sila ay para kay Almighty Father, pero ang ginagawa nila nandoloko ng kapwa-tao, nang hihingi ng tithes. Hindi lang 10% ang kailangan ni Almighty Father sa atin. Masigit pa rin ang kailangan ni Almighty Father sa atin. Anong higit? Anong treasure ni Almighty Father? Tayo. Tayo ang kailangan ni Almighty Father, hindi ang pera. Ha? Hindi ang 10%. Our whole being, 100% of our whole being, dahil tayo ang kanyang treasure. Hindi yung 10% na lang ibibigay mo. Hindi, nagbigay naman ako ng 10% kay Almighty Father. Okay na yun, sakto na ako sa langit, makakapunta na ako sa langit. Hindi ka makakapunta sa langit. Hindi nababayaran si Almighty Father. Kahit sabi mo, God, gaano kadaming pera ang binigay mo, hindi mo mababayaran si Almighty Father. Siya ang nag-create ng mundo na ito, tapos babayaran mo. Iniinsulto mo ba si Almighty Father? Iniinsulto mo ba 10% lang ibibigay mo? Our whole being. Tayo nga ang treasure niya. Ba't hindi niya na... Ituro ninyo, sino ba nanonood? Tayo ang treasure ni Almighty Father. Hindi pera, hindi ginto. Tayo. Malaki ang worth natin, yung value natin. May mga tao, hindi nila alam ang value nila eh. Ako recently ko lang nalaman yung value ko. Yung value pala natin, mataas. Ang value natin, dugo ni Jesus Christ. Priceless. Jesus died for us. Yung blood ni Jesus, priceless. Therefore, tayo priceless in the eyes of our Father. Kailangan ibigay natin ang buong pagkatao natin, our whole being, not just a 10% of your income. Not, ano lang yon, material gains yun, hindi yon. Hindi, may mga tao kasi, magbigay kayo ng 10% para yumaman kayo sa mundo na to. Hindi ganon. Hindi pagpapayaman dito sa mundo ang sinasabi ni Almighty Father at ni Jesus Christ. Kaya nga wala kang property si Jesus Christ dito sa mundo eh. Hindi ba na niya naintindihan? Bulag, bingi, hindi humihinga ang mga tao, pipe, hindi nagsasabi ng totoo, mga sinungaling. Sinasabi yung Christian kayo pero sinungaling naman kayo. Verse 21, do I not hate them, O Lord, who hate you? Hindi ba, Lord, galit ako sa mga taong galit sa iyo? Sa gumagamit ng pangalan mo? Na iniinsulto ang pangalan mo, Almighty Father? And do I not loathe those who rise up against you? At galit din tayo sa principalities of this world na nagrebel kay Almighty Father. At yung mga principalities of this world, the spiritual darkness, sila ngayon they're prodding the people to do wickedness. Sila ang nag-e-entice sa mga tao to do wickedness. At tuwan-tuwa naman yung mga tao, kala nila totoo. Yung sinasabi sa kanila ng devil. Bakit ganun ang tao? Kasi ang tao, nakafocus lang siya sa sarili niya. Ang tao kasi nakafocus lang dito sa mundo. Hindi siya nakafocus kay Almighty Father. Gusto lang niya itong mundo na to. Kaya nga tatapusin yung Almighty Father, tatanggalin yung Almighty Father ang wickedness at ang makaka-inherit ng mundo na to.
ay ang kanyang mga anak na nagtitiwala sa kanya, na ang focus, ang mata ay nasa kanya. Hindi nasa mundo na to. I hate them with complete hatred or perfect hatred. I count them my enemies. So ulitin ko baka magalit kayo sa kapitbahay ninyo. Ang kalaban natin, principalities and forces of darkness. Kasi akala ng iba, pinipersonal kami nito Hindi yung personal, Hindi ko kayo pinipersonal. Nasa Bible. Nagbabasa ako ng Bible. Sinasali ko kayo, gusto yung sumali, makinig. Iska. Sarili ko kinakausap ko. Ephesians chapter 6 verse 12, for we wrestle not against flesh and blood, hindi tao ang kaaway natin. But against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Rulers of the darkness of this world. Sino ang ruler ng darkness of this world? Sino kaya na naghahari dito sa mundo na to? Na inaangkin niya tong mundo na to? Di ba si Satan? Anong sabi ni Satan kay Jesus Christ? Pag sasambahin mo ako, ibibigay ko sa lahat sa iyo ang lupain na yan. Di ba ganun kayo? Gusto niyo yung lupain? Anong sabi ni Jesus Christ? Away from me. Worship only the Lord God. Matthew chapter 4 verse 11. Matthew chapter 4 verse 8 na lang. Again, the devil took him up on an exceedingly high mountain and showed him all the kingdoms of the world and their glory. Dinala ng devil si Jesus Christ para ipakita yung mountain. Di ba kayo mahilig kayo sa mga ari-arian dito sa mundo? O para kayong devil. Anong sabi ni? And he said to him, yung devil sinabi kay Jesus, all these things I will give you if you will fall down and worship me. Baka sabihin niyo, hindi ko naman wino-worship yung devil. Sino wino-worship niyo? Pera. Pag wino-worship niyo ang pera, devil din yun. Love of money is the root of all evil. So sino ang mamahalin natin? Si Almighty Father. Sino ang i-worship natin? Si Almighty Father. Anong sabi ni Jesus ito? Then Jesus said to him, away with you, Satan, for it is written, you shall worship the Lord your God, and Him only you shall serve. Wala nang iba pa ang paglilingkuran. Si Almighty Father ang isa-serve natin. Kayo may mga sinaserve kayo, di ba, ng mga sila Thomas, sila Peter, sinaserve ninyo, tsaka si Carlo na naman, tsaka si Ambrosia, may mga ganun Ambrose ba yun? Tsaka si Andrew, sino sinasamba ninyo? Anong sabi ni Jesus? Ang liwanag naman dito You shall worship the Lord your God, and Him only you shall serve. Pero anong ginagawa niyo? Ang dami niyo yung sinaserve. Hindi, kay Mary kami magsaserve. Devotee kami ni Mary. Bakit? Anong sabi ni Mary? I am your maid servant. Sabi ni Mary, maid servant siya. Servant din si Mary. Dahil ang paglilingkuran lang natin ay ang tatay natin. At sino itinaas ni Almighty Father na name? Si Jesus lang. Okay? Nakikita nyo, nag-branch out itong mga books ni Almighty Father.
Konektado lahat. Gumaga. Hindi ko ma-explain. Ngayon, sino yung kakainisan natin? Ha? Hindi yung tao. Okay? Sino ang paglilingkuran natin? Si Almighty Father. Wala nang iba pa. Si Jesus, itinaas ni Almighty Father ang name niya. Kaya paglilingkuran din natin si Jesus kasi King of Kings siya and Lord of Lords. Na-promote si Jesus Christ. Ha? Man clothed in linen with an inkhorn. Sa kanya ibinigay ng cherub yung fire kay Jesus. Verse 23 of Psalm 139, Search me, O God, and know my heart. Try me and know my anxieties. Lord, i-check niyo po, Lord, yung heart namin. At check niyo po rin yung mga takot namin. And see if there is any wicked way in me and lead me in the way everlasting. Lord, check mo yung heart namin, yung takot namin, yung kasalanan namin, yung mga wickedness sa heart namin, at ituwid mo ako. Dahil kilalang kilala tayo ng tatay natin. Inside and out. Bilang ng buhok natin, alam ni Almighty Father. No? Anong verse yun? On your head, hairs on your head. Luke chapter 12 verse 7. But the very hairs of your head are all numbered. Do not fear, therefore, you are more value than many sparrows. So valuable tayo sa tatay natin. Mahal niya tayo. Sa kanya, sa atin siya naka-focus. Dahil tayo ang kanyang treasure, mataas ang ating value, priceless, because si Jesus Christ, yung dugo niya, priceless. At dahil si Jesus Christ ay nasa sa atin, priceless din tayo. Importante tayo sa tatay natin. Kailangan nating makabalik sa kanya dahil mahal niya tayo. Iingatan niya tayo for all eternity. Tayo ang kanyang joy, ang kanyang happiness, ang kanyang crown, tayo yon. May mga tao na maliit ang tingin nila sa sarili nila. Huwag ganon kasi mataas ang uri natin. May mga tao na they kill themselves kasi nalolow moral sila, mababatingin nila sa sarili nila, nawawalan sila ng pag-asa. Hindi dapat ganon dahil mataas ang value natin, mahal tayo ng tatay natin. Pag magtatanong ka, bakit ang daming problema? Kaya madaming problema ang tao. Refined, as silver is refined, tested as gold is tested. Dapat makasama tayo sa 1/3 na makabalik sa tatay natin dahil ang inheritance natin, maraming benefits. Maraming benefits tayo. Eternal salvation. Hindi tayo tatanda. Hindi tayo iiyak. May magpoprotekta sa atin. At happy family tayo. Lahat naman ng tao hinahanap yung happy family. Bakit hinahanap ng tao ang happy family? Ang home, bakit? Kasi ang home natin, ang tatay natin, nakalimutan natin. At magpasalamat tayo sa tatay natin. Ipinadala niya sa atin si Jesus Christ para ipaalala. At ibinigay din niya sa atin ang Bible para maalala din natin. Thank you, and God loves us all so much.